Hello, for today's kwento, bilang pagtugon at pakikisa namin sa simultaneous barangay at kalinisan day, ay magsasagawa kami ng paglilinis sa tabing ilog ng aming barangay. Kumuha na ako ng sako ng paglalagyan ng mga mapupulot kong kalat. Eto nga at pababa na ako ng ilog at nakasabay kong isang nanay na maglalabas sa ilog. Ang kagandahan dito sa probinsya, lalo na't sa may mga ganitong tulad na ilog ay libre ang tubig at talaga namang napakadaling magbanlaw ng mga labahan. Isa pa, hindi nakakapagod ang ambience ng paligid. So refreshing. Eto nga't sinimulan na namin ang pamumulot ng mga kalat sa tabing ilog. Una kong napulot ay ang balat ng sitsirya. At para kami makarami ay naghiwa-hiwalay nga kami ng pwesto. Nang maubos na ang kalat sa isang bahagi ay lumipat at tumawid naman kami sa kabilang bahagi. Sobrang lamig at lino ng tubig. Paborito nga pala itong pagliguan ng mga bata, ganon din syempre ng mga matatanda. Eto nga tinulungan kami ng mga bata sa pumumulot ng mga kalat. Mainam na bata pa lamang sila ay alam na nilang pangalagaan at mahalin ang ilog. Dapat lamang talaga na mahalin natin ang mga ilog na mayroon tayo sapagkat kung hindi natin ito mamahalin ay paano lang ang mga susunod na darating na henerasyon sa atin. Yun, nakakuha din ng tiyempo para saglit na makapagpahinga. Upo muna saglit. At napansin ko itong isang halamang damo na ito na sa pagkakaalam ko, ang dahon nito ay ginagawang shampoo noong unang panahon. Eto at malapit na kami matapos magpulot ng mga kalat. At natapos na kami magpulot ng mga kalat. Ang sarap sa pakiramdam na may naiambag naman ako sa ating lipunan. Eto nga pala ang mga napulot namin mga kalat. Karamihan dito ay balat ng mga tsitsirya. Nang pauwi na, napansin ko nga itong magandang bato na ito. Kako mukhang talko ito. Pero sabi ng mga kasama ko ay hindi daw. Nakauwi na nga ako at papahinga muna saglit at aakyat pa ako ng bundok para magtanim ng puno ng saging at puno ng rambutan. Na makapagpahinga ay hinukay ko na muna mga puno ng saging na aming itatanim sa bundok. 3 piraso nga lang pala muna ang aming itatanim. Inilagay na nga ito ni Papa kay Premo at dito na kami ni Papa sa may bundok. Inuna ko nang iakyat ang puno ng rambutan at binalikan ko si Papa at babalikan ko din ang pataba doon sa may baba pa. Balikan muna natin yung organic fertilizer din sa kayong tubig. No? Init. Pinanghali na kasi. Simulan na ang paghuhukay. Kalpal isa. Kalba. Yan. Tapat itong isa. Init. Naitanim na namin ni Papa ang 2 puno ng rambutan, 3 puno ng saging, at 1 puno ng kalamansi. Excited na akong lumaki agad ng mga ito sapagkat hindi madali ang pagtatanim sa bundok. Umuwi na kami ni Papa at nadaanan ko kay Papo Helen na may hinahanda silang masarap na ulam. Sige yan ang marami. Di ba pinipili yan? Hindi, ang inaano dyan, ang kinukuha lang dyan yung tinatanggal yung sungay. Ay, oo. Ay pa, teka lang. Wait lang, thank you. Fast forward na tayo mga kuis. Naglaba din pala kami at ito nga at mamamalengke. Kain muna kami ng pares mami. Need kumain ng madami sapagkat na-burn kanina lahat sa bundok. Pampawi ng pagod. Dumating pala ang baby and soon ate Jelay namin. Ito nga at nagpapractice sa mag-alaga ng ading. Bumili din kami ng 60 per kilo na rambutan. Namalingki na nga sila tita at dahil naramdaman ko ang pagod, mabigang muna ako saglit at hindi nagtagal ay ito na nga sila tita. Nakauwi na nga kami at didiretso pa ako sa simbahan para sa practice for music worship. Maraming salamat po sa lahat na nanonood ng mini vlogs ko. Huwag niyo po sanang skip ang ads. At yan po muna ang kwento natin. Please like, share, and follow my page. I love you all po. Thank you!